Hirap kami sa ilang pung taon na nasa bundok kami para magiging hangad namin ay magiging mapayapa. Nakikipaglaban kami na ayaw namin mangyari pero walang magawa ang mga militar dahil yan ay utos ng katastasan. Hindi naman po pwedeng magiging tahimik kami. Kaya kami nagpapasalamat, uulitin ko, kami nagpapasalamat sa Duterte. Dahil siya lamang ang bukod tangay na nakapagbigay ng aming kaligtasan at naging mapayapa sa buong Mindanao. Sa Bangsamoro, 2 beses ako nakipag-encounter nung nagiging aktibo ako sa MILF nung panahon na yan. Panahon ni Estrada, 2 beses din ako nakipaglaban. Ang pinakahuli, ang all-out war. Pero alhamdulillah, ito ako buhay pa. Sinong may garawa, ay sinong may gusto na ganun ang mangyari? Ang labanan sa pagitan ng military at ang Bangsamoro ay hindi lamang sa pamagitan ng gamit ay tirador. Kapag tinamaan ka, ay magiging buko lang. Hindi. Sino bang nakaranas dito na mismo katabi mo, kakausapin mo, tatanungin mo, hindi mo na alam kung siya buhay pa? Mga kapatid, mahirap ang digmaan sa Mindanao. Yan ang masasabi ko sa inyo. Hindi basta-basta. Kaya bawat ako'y nagsasalita, hindi ako nagtatago sa likod ng aking profile. Sino nakakilala sa akin? Hindi ko kaya magsalita na hindi ko nakikita ang mukha ko sa kamera. Kasi ganun ako. Wala akong tinatago. Ibig sabihin, kung ano yung nakikita niyo sa mukha ko at binibitawan ng bawat bibig ko, ibig sabihin yun ay makatotohanan. Kasi kung ako man ay hindi magpapakita sa inyo, sasabihin ko lahat ng kabalastugan at kasinungalingan pwede kong ilabas. Kaya lang hindi. Ayaw kong mag-asala at ayaw kong gumawa ng kwento ng hindi makatotohanan. Dahil mula pa bata pa ako, tumutulong na ako sa kapwa Pilipino. Hindi man ako mayamang tao, pero may prinsipyo ko sa uri ng pagtulong sa kapwa. Nung panahon ni Duterte, dumating si Duterte dito sa Saudi Arabia. Kasama ako sa pagsundo sa kanya. Sa sobrang respeto ng king dito, na animoy dumating si Duterte.